Good morning, Jesus King of Kings! Welcome sa ating Sunday online worship service. And this morning po, allow me po to start our worship po by reading po this word. So join me po in reading Ephesians 3, verses 16 to 20 in New Living Translation. So this would be po not just our word for today, but our prayer din po. So in verse 16, I pray that from His glorious and limited resources, that He will empower you with inner strength. Through His Spirit, then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. Verse 18, and may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is for us. Verse 19, may you experience the love of Christ. Though it is too great to understand fully, then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Verse 20, now all glory to God, who is able, through His mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than what we might ask or think. So mga kapatid, tulad po ng prayer ni Apostle Paul para sa church, join me po as I pray for everyone. Father God, thank you po for the word. Thank you, Lord, for this worship service, the gathering po of your children. And Lord, I pray po that today we may unfold po more of your love for us, that we may experience the fullness of life. And Lord, we know po that you have no other plan po but for us to enjoy po the love that you have for our family, for ourselves, for each and everyone who is listening in this room. Lord, we commit po sa inyo itong worship service. I commit everyone listening po sa kanya-kanya nilang mga bahay. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. So church, let us worship the Lord today. Good morning po, church! Once again po, tayo po ay nandito ulit. We are declaring po at the very start na it's gonna be a year of light, a year of more, a year wherein the Lord po ipaparana sa atin His goodness, His greatness, how amazing po siya sa atin sa buhay natin. Amen? Pwede po tayong tumayo ngayon. Can we give Him the best clap offering today as we offer our worship to Him? Hallelujah!
our hands. All of this for your glory. Come on, we sing. All of this for your glory. All of this for your glory. Come on. All of this for your glory. Jesus lives in me, so I was dead in sin, but I woke up to see the light. We give you praise, God. Come on, church. Yeah. No longer I who live, but Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Come on, we sing. No longer I who live, but Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Woo! Amen. Jesus. Woo! We give you praise. Father God, we are declaring na we have seen the light. You are the light of this world. Maraming salamat po for this praise. Thank you, Lord God, na even as we continue to enter into your presence, Lord God, you are going to bless us, going to meet us. We give you our rest of our worship. In Jesus' name, Amen. It's all about you, Jesus. Let our praise be your welcome. Let our songs be a sign. We are here for you. Yeah, we are. We are here for you. Let your breath come from heaven, fill our hearts with your light. We are here for you. We are here for you, God. Amen. We are here for you.
welcome you with praise. Almighty God of love, we welcome in this place. Welcome in this place, God. In our year, you are welcome. In our houses, you are welcome. Lord God, make every house your church. Jesus. Oh, Jesus. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, you are
You are awesome in this place, mighty God. Go, Luigi. You are awesome. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, and Abba Father. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. I lift my voice to sing of your goodness. I lift my voice to sing of your love. I lift my voice to sing hallelujah. Jesus our Savior, you're worthy of it all. I lift my voice, I lift my voice to sing of your goodness. Yes, we do. Lift my voice to sing of your love. And lift my voice to sing hallelujah. Jesus our Savior, you're worthy of it all. Come on, church. We give you the highest praise. Yeah. We give you the highest praise. Oh, we give you the highest praise. Jesus our Savior, you're worthy of it all. We give you the highest praise. Come on, sing it. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Jesus our Savior, you're worthy of it all. And I love this part. I lift my hands. I lift my hands because I'm forgiven. I lift my hands because I'm set free. I lift my hands, a sign of surrender to Jesus our Savior. You're worthy of it all. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We
highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Jesus, our Savior, you're worthy of it all. Come on, sing again. And we give you the highest praise. In our church, we give you the highest praise. In our houses, and we give you the highest praise. Jesus, you're worthy of it all. We give you the hallelujah. We give you the highest praise. Jesus, our Savior, you're worthy of it all. You are worthy of it all, God. Yeah! Come on, church. Someone shout hallelujah! We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Jesus, our Savior, you're worthy of it all. Lord God, we give you the highest praise. Lord God, sa mga nangyari ng nakaraang taon, Lord God, nagpapasalamat kami sa lahat-lahat ng ginawa mo. We give you all the glory. We give you the highest praise. Lord God, ngayon po sa simula ng aming buwan, we are declaring na you are our Savior. All throughout this year, mararanasan namin na ikaw ang aming tagapagligtas. Lord God, maraming salamat sa pagdalaw mo. Maraming salamat, Lord, dahil ngayon in every houses na nandito ngayon, Lord, we feel your presence, we sense your presence. And Lord God, maraming salamat because blessings are coming, your breakthroughs are coming. Lord God, right now, thank you for everything that you have done sa buhay namin. Prepare our hearts. Lord God, thank you for giving us a heart that can understand, eyes that can see, ears that can hear. Lord God, maraming salamat for blessing the word na our pastor is going to release sa amin today. We give you praise and we give you all the glory. In Jesus' name we pray, Lord, as we say, amen and amen and amen. God bless you po, mga kapatid. You may now take your seat as we listen to the word of the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Magandang umaga, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Again, ito po ay linggo ng ating sama-samang pananambahan sa pamamagitan nga lamang po ng online worship service. And I'm so thankful to all of you na patuloy na nagpe-pray para sa ating gawain, para po sa ating ginagawang katulad nito. Today ay meron po akong gustong i-discuss. Lalabas ako ng konti doon sa mga laging topic natin na nakaraan dahil ito po ay medyo pinag-uusapan at pinagdidebatihan. Ito po ay patungkol sa banal na kasulatan. Ako ba'y maniniwala na ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos o meron lang bahagi na aking tatanggapin? Well, naniniwala po ako na God will allow you to continue to respect the Word of God. At meron po ako ituturo ngayon sa inyo bakit yung ilang mga pagkakaiba na nakasulat sa Bagong Tipan, sa Lumang Tipan, or vice versa ay nagkakaganoon. Meron po ako ituturo na pamamaraan kung paanong sa atin po ngayong panahon ay may intindihan natin
Una sa lahat po, ibabasahin ko yung sinabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration. Sa ibang translation, all scripture ay hiningahan ng Panginoon Diyos and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Doon lamang po sa idea na yon, ito yung hiningahan ng Diyos. Nakita natin at natatandaan po natin na kung meron mang hiningahan ng Diyos ay dalawa, si Adan at ang pangalawa ay ang banal na kasulatan. Kung paano si Adan by that time ay nabuhay at alam po natin na doon niya natanggap yung buhay na pinagkaloob ng Panginoon Diyos. Ganon din po ang banal na kasulatan. I firmly believe that the Bible is breath of God, hiningahan ng Panginoon Diyos. Sa talatang po ito, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy, may idea na dumarating po sa atin. Anong idea? Ang lahat ng banal na kasulatan ay pakinabang, nakakatulong. Amen. At kung inyong papahintulutan ng salita ng Diyos na kumilos sa buhay ninyo, meron kayong i-claim dyan. Huwag niyo mo nang intindihin kung ito ay sabihin natin na para sa ganito, ganon. No. Please, just focus your eyes on the scripture. It's the breath of God. Sabi nga po dyan, ito ay mabuti para sa doktrina, pagtuturo, for reproof, sabi diyan, pagtutuwid, pagsasaayos, at pangatlo, correction, pagwawasto. At higit sa lahat, kaululian, instruction in righteousness. I pray to God na ang banal na kasulatan na iyong binabasa ay malaking tulong ang naibibigay sa atin. I can honestly say the whole Bible is important. Amen. At mula nung i-focus ko po yung aking pananaw sa banal na kasulatan at inunawa ang ilang mga bagay, bakit ito nasulat, at binigyan naman po tayo ng tulong ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo, ay doon po natin naintindihan. Katulad nga po nitong, bigyan ko lang ho kayo ng halimbawa. Pagka kayo ay may pangangailangan, emergency, ikaw ay upset, basahin mo daw ang John 14. Ikaw ay nanghihina, basahin mo ang Psalms 18, 1-29. Ikaw ay nangungulila, basahin mo Psalms 23. Ikaw ay nagkasala, Psalms 51. Kung itutuloy ko po yan, medyo mahaba po yan. Kung nangangailangan ka ng, kung kunyari kulang ka ng pananampalataya, Exodus 14, ikaw ay nangangailangan ng tapang, Joshua 1:9, and so forth. Hallelujah. Talaga pong malaking tulong po ito sa buhay natin. At ako'y naniniwala na sana gina-guide kayo at ng salita ng Diyos. At dalangin ko, itong salita ng Diyos ang talagang nagiging gabay natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Sabi nga, may tinanong, ano ba ang Bible sa iyo? Sabi niya, Bible is a basic instruction before leaving earth. Pangalawa, may tinanong din. Sabi niya, this is the answer to the world's problem. Kasi tinuturuan po tayo kung ano ang iyong kalagayan ngayon. Nalulungkot ka, may talata tungkol dyan. Kung ikaw ay nagagalit, may talata para dyan. Kung ikaw ay nag-aalala, mayroong talata patugma dyan. May nabasa po ako, sabi niya, the Bible is no ordinary book, and I agree. The words are like medicine. I use that as medicine. Gamot yan para sa puso, gamot yan para sa buto, gamot po yan sa ating karamdaman. And you will discover na talaga po pala ang Bible. May katuruan nga po ako noon na the Bible is God's medicine na walang side effect. Halos lahat ng gamot na iniinom natin ay meron po talagang side effect. Amen? Either na nagagamot yung iyong karamdaman, pero yung isa namang bahagi ng katawan mo naapektuhan. At totoo po yun. Kaya nga po, ang Bible lamang ang gamot na binibigay ng Lord sa atin na walang side effect kundi kagalingan. Praise God. I thank you, Lord, for that. Meron lamang po tayong joke na ibibigay sa inyo. Warning. Take note of this. Ito po yung warning na ibibigay ko po ngayon. Bible usage can be habit forming. Totoo yan. Regular reading of the Bible can cause loss of anxiety and fear and decrease appetite for impatience and anger. I like that. Amen. Symptoms include increased love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. If symptoms persist, just praise the Lord. Hallelujah.
Taas mo kamay mo, magpuri ka sa Panginoon dahil sa kababasa mo na banal na kasulatan, yan ang mangyayari sa iyo. Amen. Mawawala ang iyong anxiety, mawawala iyong takot, at mawawala yung iyong tinatawag natin na ikaw kung mahilig ka man magalit, mahilig ka man impatient. But as you continue to read the Word, mapapansin mo binabago ang ating buhay. Praise God. And I thank God for His Word, for the Bible, na nung araw hirap na hirap ang mga Old Testament people. But today, by the grace of God, tayo, lalo sa Pilipinas, we can read the Bible freely. Wala akong ipinagbabawal sa atin. Pwede pa kung anong lingwahe ang gusto po niyong piliin. You can choose. Amen. So now, tuloy po natin. May tanong na lamang po ang ilan sa Bible. Paano, Pastor, kung may contradiction, pagkakasalungat sa ilang mga nakasulat dito? Paano kung iba ang sinasabi doon sa tinatawag nating lumang tipan at sa bagong tipan? We're going to differentiate yung Old Covenant sa New Covenant at may ipapakita tayo. And I pray to God, tandaan po natin yon. Dahilan dyan, tinatanong tuloy ng ilan, ang Bible ba ay merong mali? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. And let me bring you there. Kunyari, katulad na lang nito. Nakasulat sa lumang tipan, sinulat ni Haring David, Psalms 11 verse 5. Ito po yung binanggit niya. The Lord tests the righteous, but the wicked and the one who loves violence, his soul hates. Highlight ko lang po, but the wicked and the one who loves violence, he hates. Sino yung he dyan? It refers to God, which means, ano ibig sabihin nito talatang to? God hates the wicked. And we can prove that from the Old Covenant, amen, hanggang bago dumating ang New Covenant, mapapansin po natin bago namatay ang Panginoon Jesucristo, nakikita natin na talaga ang Diyos ay galit sa mga masasama. Galit ang Diyos sa mga gumagawa ng kasamaan. Pero nung dumating po ang bagong tipan, actually si Jesus po nung dumating, nabuhay, namatay, may binanggit po ang Panginoon Jesucristo habang siya nabubuhay mula dito sa lupa. In John 3:16, ang sabi niya, for God so loved the world, God loved the world that He gave His only begotten Son. Sa talatang ito, highlight ko yung word na yun, for God so loved the world. Wow! Ngayon, ang tanong, sa lumang tipan binanggit ni David, galit siya sa mga masasama. Pagdating sa bagong tipan, ang sabi ni Jesus, John 3:16, God loved the world. Sino ba ang tama sa kanilang dalawa? At may mali ba? At mamaya tatalakayin po natin yan kung matatalakay ko po yan. At gusto ko lamang ipakita sa inyo ang pagkakaiba ng lumang tipan sa bagong tipan. Bigyan ko pa kayo ng isang halimbawa. Halimbawa, yung sinulat ni Propeta Samuel sa 1 Samuel chapter 2, verse 6. Ano sabi diyan? The Lord kills and makes alive. He brings down to the grave and brings up. Dito sabi ni Samuel, the Lord kills. At totoo naman po yan. Mababasa natin sa ilang mga talata sa lumang tipan na ang Panginoon Diyos talaga may nagkamali, patay. Amen. May sumuway, patay. At pagka nag-agalit ng Diyos, pinapatay sila. Samantalang, nung pumasok ang bagong tipan, ang Panginoong Jesus ay nagwika sa John 10:10. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Ano sabi diyan? He came to give life. Again, babalik po tayo sa katanungan. Sinong tama? Si Samuel ba sumulat ng 1 Samuel 2:6 o itong John chapter 10 verse 10? Regarding sa tanong po natin kung sinong tama, ang sagot po natin, gusto ko sagutin na ho kayo ngayon. Pareho po silang tama. Amen. Parehong tama. Regarding kung may pagkakasalungat, lumalabas na meron po talaga na may pagkakasalungat at dahilan po dyan, gusto ko hong pag-aralan natin ang dahilan bakit gano'n. Kasama din po sa mga tanong na pwede mong itanong, are we going to obey the Bible completely? Buong Bible, kunyari mula Old Testament to the New Testament. Susundin ba natin to? Kung susundin natin to, ating bang itutuloy yung inuutos sa lumang tipan na pagbato sa mga anak na matitigas ang ulo, the stoning of the stubborn son. Binabanggit ko lang ho yan sa inyo para makita nyo
Kaya nga kung meron ka man tanong, sinagot mo ako kanina, yes, huminto ka muna ulit at itanong mo sa sarili mo, talaga bang susundin ko? Well, sa Deuteronomy, para makita nyo, ito pala bahagi sa utos ng Diyos. Deuteronomy chapter 21, 18 to 21. Mababasa mo, if a man has a stubborn and rebellious son who will not obey the voice of his father or the voice of his mother, and who, when they had chastened him, will not heed them. Verse 19, then his father and his mother shall take hold of him, bring him to the elders of the city, to the gate of the city. Verse 20, and they shall say to the elders of his city, this son of ours is stubborn and rebellious. He will not obey our voice. He is a glutton and a drunkard. Verse 21. Then all the men of his city shall stone him to death with stones, so you shall put away the evil from among you, and all Israel shall hear and fear. Tanong, gagawin ba natin to? Nakasulat po yan sa panalakasulatan, sa lumang tipan. Susundin ba natin ito? Punta po tayo sa New Testament. Pinakita ko lamang ho sa inyo na, kaya nga ang tanong natin kanina, are we going to obey all the scripture? At meron po ako ituturo mamaya ko paano po natin gagawin at para maintindihan po natin ang mga nakasulat, lalo na po yung mga batas. Huwag niyo kakalimutan, ang lumang tipan ay tumutukoy po sa darating na Panginoon. Kaya po sila puro mga maraming ginagawa. At lahat ng iyon ay sumisimbolo sa Panginoong Hesus. Tandaan po ninyo. Kaya po yung anointing service, pati po yung burnt sacrifice, pati po yung consecration, di ko po alam kung naituro ko na ito dito. Kaya po pala pinagagawa ng Lord yun. Lahat ng iyon tumutukoy sa Panginoong Hesus na darating. You know, I know, na dumating na po ang Panginoong Hesus Kristo. 2,000 taon na nakakaraan. At nung dumating siya, so hindi na po natin ginagawa yung mga ritual noon. Kasi kaya pala natin pala ginagawa yon pertaining to the Lord Jesus who's coming. Pero dumating na po siya. At nung dumating po siya, ibinigay na po niya, sabi niya, He came to fulfill the law. Kaya ngayon, hindi na ho ritual ang ginagawa natin. Pero importante, ginagawa po natin ang mga bagay na nalalaman natin, naiintindihan natin. Kaya nga po, balik po tayo sa tanong, gagawin ba natin ito? Ang alin? Ang pagpukol ng bato sa ating mga matitigas na ulong anak. Bigyan ko kayo ng halimbawa sa New Testament. In Matthew chapter 5 verse 29, may nakasulat, if your right eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you. For it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. Now, nasulat po ito, hindi pa ho namamatay ang Panginoon at hindi pa ho na-introduce ang New Covenant. At si Kristo, madalit sabi, ay sumusulat po patungkol sa lumang tipan. Kaya po nung may lumapit sa kanya, Panginoon, ano bang batas o utos ang aking susundin? Tapos binanggit po ng Panginoon sa Kristo ang mga batas. Take note, dahil hindi pa ho siya namamatay. Always remember na ang Panginoon sa Kristo, ang kamatayan niya on the cross ends the law. Tapos nung siya naman po mabuhay mula sa mga patay, doon po nagpasimula ang tinatawag nating New Covenant. Huwag po niyo itong kakalimutan. Basahin ko pa din po ang kasunod na talata, Matthew chapter 5, verse 30. And if your right hand causes you to sin, cut it off and cast it from you. For it is more profitable for you than one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. Again, tanong, gagawin ba natin to? Kanina mata, pagkatapos ngayong kanang kamay, puputulin ba natin to? Amen. Well, again, nagsasalita ang Panginoon alinsunod sa lumang tipan. So, balik po tayo. Dahil kasi gusto ko makita natin na ang banal na kasulatan po pala ay talagang bahagi yun. Meron tayong lumang tipan, may bagong tipan. Ano binasa natin kanina? 2 Timothy 3:16. All scripture. So, lumang tipan, bagong tipan, is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Now, paano ba natin ito magagawa? Sabi nga ng Bible, ang Bible ay good for correction. Ang Bible is good for doctrine.
At nandiyan po nakasulat, pinaliwanag natin kanina na ang buong kasulatan ay hiningahan, inspired by the living God. Now, para po ito, magkaroon tayo ng kaunawaan, bumalik po muna tayo. Binasa natin ang 2 Timothy 3:16. Basahin natin ang 2 Timothy chapter 2, verse 15. And please take note of this verse. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa verse pong yan, nakasulat yung how to rightly divide the word of truth. Amen? Paano gagamit ng wasto, ayos, tumpak, salita ng katotohanan ng Biblia? Paano natin to maidi-divide? Ang kailangan po pala natin, mga kapatid, right now, and let me start with this. Bagamat nagpasimula na ako kanina, pero patungkol po ito sa pinaka-topic natin, may lumang tipan, may bagong tipan. Ang kailangan pala natin ay makita natin, sino? Si Christ. In His finished work in the Scripture. Yan po yung dividing line. Amen. Mamaya, bibigay ako ng illustration. Sa totoo lamang, kumbaga sa lumang tipan, daming utos. Dumating si Kristo, sabi niya, I came to fulfill the law. Dahil kasi noong araw, hindi pa siya dumarating, lahat ay tumutukoy sa Kanya. Pero nung dumating na siya, sabi niya, I came to fulfill the law. Sa pamamagitan po nito, maiintindihan natin ang nagawa ng Panginoon Jesucristo. And please take note. Kailangan malaman mo kung how does the Scripture help you, me, understand Jesus and what He has done. Sa salamat na lang at napunta po tayo dyan, nalaman natin na kasi ang Panginoon Jesucristo pala ang tinutukoy ng lumang tipan. And please take note, ang dami yung nasulat patungkol kay Kristo. Genesis, Exodus, Leviticus, tumutukoy sa Kanya. May kanya-kanya po sila na talagang topic na pinupuntirya ang Mesiyas, ang tagapagligtas na darating. And please don't forget that. Amen? So, ang tanong ngayon, paano ko talaga rightly divide the truth? Well, to rightly divide the word of truth, kailangan mong ma-differentiate for your information. And please take note of this. You need to differentiate. Dapat mong hatiin. Dapat mong makita ang pagkakaiba ng alin? Bago dumating si Kristo at pagkatapos ng pagparito ni Kristo. In short, before the cross and after the cross. Ito po yung picture na andun yung cross sa gitna. Amen. Tapos yung nasa kaliwa niya ay before the cross. Tawag po natin yan. Yan po yung Old Covenant. Sa Old Covenant, God relates to the children of Israel through the temporary law-keeping covenant. Yes. Take note of that. Bago ang krus, ulitin ko po. Bago dumating si Kristo, bago namatay si Kristo, ang Diyos ay may kaugnayan sa tao, may kinalaman sa bayang Israel sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ng kasunduan. Kaya po pala marami silang kasunduan. Amen. So ngayon, kung tatanong nyo, paano ba sila naligtas? Naligtas sila if they look forward to the coming Christ. Tayo ngayon, paano tayo naligtas? We look backward sa dumating na Panginoong Hesukristo. So sila ulit, balik po tayo sa lumang tipan. Paano sila naligtas? Naligtas sila dahil kasi they're looking forward sa darating na Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Ngayon, after the cross, ano ginagawa natin ngayon? Ito po yun. After the cross, namatay na si Kristo. Pagkatapos ng kamatayan ni Kristo, God introduced a new covenant of grace that applies to everyone. Hallelujah. Pagkatapos ng krus, pagkatapos ng kamatayan ni Kristo sa krus, ang Diyos ay nagpasok ng bagong kasunduan ng tipanan, kasunduan sa pamagitan ng biyaya. That is why today, nasa ilalim po tayo ng biyaya ng Panginoon Diyos. Noong araw, nasa ilalim po sila ng kautusan. Amen? And they have to do it perfectly. Why? Dahil kasi yun ay tumutukoy walang iba kundi sa Panginoong Hesukristo. Today, nagpapasalamat tayo. Dumating na ang Panginoong Hesukristo at lahat ng ginawa niya. Kaya nga sabi niya, I came to fulfill the law. Ngayon, ang ginagawa natin, hindi na natin ginagawa yung pinapagawa sa lumang tipan. Ang ginagawa natin ngayon, nilalagay natin ang pananampalataya natin sa ginawa
ng Panginoong Jesus. So, prepare yourself, mga kapatid. Gusto ko ipakita ito sa inyo. May malaki talagang pagbabago. May malaki talagang kaibahan. And I pray to God, makita nyo ito, paniwalaan nyo ito, at sundin mo yung itinuturo na pagbabago na binigay ng Lord. So, let me introduce to you the before and after the cross. Before the cross, merong mga hinihingi. After the cross, merong mga ibinigay. Take note, ha? Before the cross, noon, araw may hinihingi ang Lord. And you have to do it perfectly. After the cross, all you have to do is to know them, believe them in your heart. Put your faith in it. Let me give you one by one kung ano yung binabanggit ko. Number one, before the cross. Before the cross, we were blessed if we obeyed and cursed if we did not. Yan po yung binabanggit sa lumang tipan. Noon, mabe-bless ka lamang pagka ikaw ay sumunod at susumpahin ka pag hindi ka sumunod. Kaya yan ay applicable noong araw. Basahin ko po yung talata. Deuteronomy 11:26 to 28. Behold, I set before you today a blessing and a curse. Pinapipili sila noon. Ikaw mamimili niyan. 27. The blessing, if you obey the commandment of the Lord your God, which I command you today, very clear. Lumang tipan, Deuteronomy, ibe-bless ka pagka ikaw sumunod. Amen. 28. Nakalagay dito. And the curse, if you do not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside from the way which I command you today, to go after other gods which you have not known. Yan po yung lumang tipan bago dumating ang krus. Ulitin ko, andoon po tayo. Ano nangyari after the cross? So, ito yun naman yung nangyari nung dumating si Christ. After the cross, we are blessed because Christ obeyed. Hallelujah. And through Him, we are redeemed from the curse of the law. Wow! Amen. Pagkatapos, mamatay ng Panginoon. Pagkatapos ng krus, amen, blessed tayo. Bakit? Si Kristo ay sumunod. At tayo ay pinalaya sa tinatawag nating sumpa. Hallelujah. So, ano ang papaniwalaan nyo? Bago dumating ang krus, noon you have to do something para mabless ka. Today, may ginawa na si Kristo, angkinin mo, paniwalaan mo yung ginawa niya, kasama na doon na nung tayo ay kanyang iniligtas sa mga sumpa. Kaya tayo may talatang ganito. Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Are we blessed? Yes. Kaya tayo nagde-declare, we're blessed. Hindi lang natin to dinedeclare, we declare it with our whole heart. How about yung sumpa? Galatians 3:13 talks about that. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, curse is everyone who hangs on a tree. Si Kristo napako sa krus, binayaran niya ang ating sumpa. And so kung meron kang sumpa, meron akong sumpa, binayaran na po ng Panginoon. At yung sumpang yun na hindi dapat tumakbo sa aking buhay. Kaya nga po yung mga minana nating karamdaman, sumpa yun eh. Kapatid, let me inform you. Wala ka ng sumpa. At kung ano man ang minana mo sa iyong mga ninuno, ni-redeem ka na. Kaya nga, importante na talagang totoo yung pagtanggap mo kay Kristo. Dahil kasi nung tinanggap mo si Kristo, number one, ikaw ay biniles. Dahil kasi blessed siya. At ikaw ay pinalaya sa sumpa. Amen. Glory to God. Can you say amen to that, mga kapatid? Yan po yung kaibahan. Ulitin ko po, ano yung kaibahan? Noon, you have to obey para ma-bless ka. At kailangan mong iwasan yung tinatawag natin mga sumpa. Today, bakit ka na-blessed? Kasi naki-Christ ka. You believe in your heart, you're blessed. At pangalawa, ano mga sumpa meron ka, tinanggal na. Pangalawa, bigay ko po itong pangalawang kaibahan. Amen. Before the cross, Adam's sin meant condemnation for all. Wow! Kasalanan ni Adan, kaya lahat ng tao na-condemn. Mababasa ito sa Romans 5:18. Therefore, as through one man's offense, si Adan po yan, judgment came to all men, resulting in condemnation. Even so, through one man's righteous act, that's Jesus, the free gift came to all men, resulting in justification of life. Whether you like it or not, dumating ang Panginoon Kristo, 2,000 taon na nakakaraan. And so may ginawa siya. Amen. Yung ginawa niya ay atin din.
Take note, binayaran muna niya yung mga ginawa natin, tapos sinama tayo. Now, ano nangyari? Sabi ko sa inyo, ito yung bago dumating si Kristo. Ngayon, nung dumating siya, ano nangyari? Ito ho, but on the cross, ito po yung kamatayan ng Panginoon. Our sins were carried away, and there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Totoo po yan. Kaya nga po, lahat ng tao entitled doon. Pero importante na malaman natin, akala ng iba, kahit hindi mo natanggapin si Kristo, iyon na yan. Hindi po. Ang relasyon natin kay Adan, physical, kaya lahat ng taong galing kay Adan, minana lahat ang galing kay Adan. Tayo, ang relasyon natin kay God in the spirit, spiritual. And so, that's the reason why we need to be born again. Amen. Kaya ngayon, pag na-born again ka, Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. God bless you. Amen. Ang kailangan mo na lang, papasukin si Kristo, sampalatayan si Kristo, at pag ginawa mo to, kanina, ano sabi natin? Old covenant, lahat ng tao condemn. Lahat ng tao paparusahan. Pero ngayon, through Christ, may ginawa siya. Ayaw ng Panginoon, mapunta ka doon sa hindi maganda. But if you will receive the Lord Jesus, John 1:12, maniniwala ka kay Kristo. At katulad ng sabi po sa Romans 8:1, no condemnation. And please take note of that. That's number 2. Let me bring you to number 3. Before the cross, God was distant and unapproachable. Bago ang krus, ang Diyos ay malayo at hindi malapitan. Totoo po yan. At makikita po ninyo, hindi ko na po babasahin itong verse na to, nagkamali po, hindi ko lang po ito na i-correct. Pero pagka binasa nyo, lalagay ko po pero wag nyo basahin, nagkamali lang po dyan. Babasahin ko po yung Exodus 19. Dapat po yan Exodus 19. Patawad po, hindi ko yan na-correct. Pag binasa nyo Exodus 19, sabi doon, you shall set bounds for the people all around, saying, take heed to yourselves that you do not go to the mountain or touch its base. Ayaw ng Lord lumapit sila. Ayaw ng Lord na hipuin nila kahit malang mountain. Anong sabi niya? Whoever touches the mountain shall surely be put to death. Wow! Yun po yung mababasa nyo sa Exodus 19. Anong verse 12 and 13? Itutuloy ko po. Verse 13, Exodus 19. Not a hand shall touch him, but he shall surely be stoned or shot with an arrow, whether man or beast. He shall not live. When the trumpet sounds long, they shall come near the mountain. So ito po yung lumang tipan. Ang Diyos ay ayaw palapitin sila. At kahit man lang yung mountain, hipuin man lang nila bato, hindi pwede, mamamatay sila. Yan po yung lumang tipan. Noong araw, before the cross. Pero alam naman natin, dumating si Kristo, namatay po doon sa krus. At pwede na natin sabihin, after the cross, ano nangyayari? But at the cross, the veil was torn, we were brought near to God, and now we can boldly approach the throne of grace. Kung natatandaan po niyo, di po ba? Noon, walang pwede pumasok sa Holy of Holies. High priest lang. Natatakluban nyo ng makapal na kurtina, at yung pare na pumapasok doon, yung high priest na papasok daw, once a year, may dala siyang 2 dugo para sa kanya, kabayaran na kasalanan niya, pati dugo ng mga tao. Pagpasok niya doon, meron siyang maliit na kililing sa kanyang paa. Para saan? Para malaman ng mga tao na nasa labas, nabuhay pa siya. Habang siya naglalakad, kumikililing yun. Kililing, kililing, kililing. I mean, pag tumigil yung pagkililing noon, ibig sabihin patay siya. Ganon po ang lumang tipan. Pero nung mamatay ang Panginoon Jesucristo sa krus, mababasa po niyo to sa Matthew 27. Yung pong kurtina na nakaharang para hindi makita yung loob ay nahati mula taas pababa. Hallelujah. Pinapakita ng Diyos na ngayon, ang tao pwede nang lumapit sa Kanya. Ang tao ngayon ay hindi na malayo sa Kanya. Basahin po natin ang episode 2:13. But now in Christ Jesus, you who once were far off, kapag sinasabi ng Bible, have been brought near by the blood of Christ. Amen. Hallelujah. Sa nangyari, sa sinabi ng talatang ito, sa pamagitan ng dugo ng Panginoon Jesucristo, tayo na malayo ay nailapit. May talata pa rin pong binabanggit, Hebrews 4:16. Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help
in time of need. Hallelujah. Mga kapatid, ibig ko lang akong sabihin sa inyo, may malaking kaibahan noon sa ngayon. Ano ang dividing line? It's the cross. Ito po yung kamatayan ng Panginoong Jesus doon sa tinatawag nating Golgotha. Amen. Kitang-kita po ninyo, pinakita natin sa inyo na noon, lumang tipan, wala pa si Kristo, blessed tayo kung susunod tayo. At sumpa tayo kung tayo hindi susunod. That's a condition under the old covenant. Nung dumating si Kristo, sabi ng Bible, blessed tayo because of what Christ did. May ginawa siya, inangkin natin, tinanggap natin, blessed tayo. Tapos may ginawa din siya para sa ganun yung sumpa, mawala sa atin. All we have to do is to accept the Lord Jesus into our heart. Pangalawa, nakita natin doon na talagang ang Lord ay malayo sa tao. Actually, condemn ang mga tao noon. Amen? Anyone na pinanganak, condemn. Hallelujah. Pero nung dumating si Kristo, ano sabi ni Christ? No more condemnation to those who are in Christ. So right now, I believe, meron kang Kristo at kung may Kristo ka, can I tell you right now, no more condemnation. Pangatlo, nakita natin, noon, hindi mo pwedeng lapitan ng Diyos. Amen. Yan yung lumang tipan. Pero nung mamatay ang Panginoon Kristo, inilapit tayo ni Kristo sa ating Panginoon Diyos. So let me give you the fourth one para ma-appreciate natin ang kaibahan. Kaya nga po pinakita ko kanina, the dividing line between the two is none other than the cross. Before the cross, ito po yung pangapat, it was important to keep a record of sins. Makikita niyo ito sa Leviticus chapter 4, Leviticus chapter 5, Leviticus chapter 6, Leviticus chapter 7. Mahaba pong passage yan. Diyan po naka-record yung mga dapat gawin, lalo na pagka tayo ay nagkasala. Amen? Nandiyan nyo mababasa yung tinatawag nating sin offering. Yan po yung una, isa. Pangalawa, trespass. Offering, lahat po yan. May offering na gagawin para mabayaran lang. The burnt offering. Mababasa nyo yung grain offering. Mababasa nyo yung tinatawag nating peace offering. Madalit sabi, ano man ang nagawa mo, ano man pagkakamali mo, ano man pagkakasala mo, may offering na katapat yan. At noong araw, you have to do it. Pag hindi mo ito ginawa, then, yung kasalanan mo ay hindi natatakpan, hindi napapatawad. Amen? Madalit sabi, mayat maya, nasa templo ka, mayat maya, ikaw ay nag-o-offering, mayat maya, ikaw ay may ginagawa. Amen. Noon po yung araw. Pero alam naman ninyo, dumating ang Panginoon Kristo, binayaran niya yung ating kasalanan. Yung kasalanan mo, binayaran niya. Excuse me po. Binayaran niya kasalanan ko. At today, because of the cross, after the cross, anong masasabi natin? But after the cross, God chooses to remember our sins no more. Amen. Praise God. Noong araw, pag may kasalanan ka, di ka pwedeng lumapit kay Lord. If you regard iniquity in your heart, hindi makikinig ang Lord sa iyo. Pero alam nyo ba today, nung mamatay si Kristo, binayaran niya yung ating kasalanan. Kung natatandaan po ninyo, He did that. Nabuhos sa kanyang dugo para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Today, after the cross, may mababasa ka na Hebrews 8 verse 12. Ano sabi diyan? For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds I will remember no more. Oh, praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Napakabuti ngayon, nabubuhay tayo sa bagong tipan. Hindi tayo nabubuhay ng lumang tipan. Ang dami nilang dapat gawin pertaining to the Lord. At lahat ng ginagawang yon ay ibig sabihin, naniniwala ka sa darating na Panginoon, tagapagligtas si Kristo Jesus. Today, bumabalik lang tayo doon sa ginawa ni Kristo at pinapaniwalaan natin. Amen. Today, ano sabi niya? He will remember your sins no more. Hallelujah. Praise God. Yan po yung panlima. Punta po tayo sa pang-anim. Ito po yung pangalawa. Doon sa kaululian. Amen. Before the cross, God said, you shall. Inutusan niya tayo. Mga tao. Bagamat hindi tayo kasama dyan, mga Israelitas. Amen. Babasahin ko po ito sa inyo para makita nyo na talagang
May inuutos ang Diyos sa kanila. Okay, basahin natin sa Exodus 20, 3-5. Ano sabi diyan? You shall have no other gods before me. Utos ng Lord yan. Sino yung utosan? Sila. You shall not make for yourselves a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Basahin ko po verse 5. Tignan nyo muna yung you shall. Verse 5, another you shall. You shall not bow down to them, nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation of those who hate me. Yan po yung pinapagawa ni Lord. Yan po yung utos ng God sa mga Israelitas. Meron silang dapat gawin, meron silang dapat iwasan, at dito maliwanag na maliwanag sila ang inuutusan. Amen. At alam naman natin, during the Old Testament time, the Old Testament people are unable. Amen. At bakit ngayon New Testament we're able? Because we have the Holy Spirit in us. At nandoon yung pangako, I can do all things through Christ. Amen. So noong araw, inuutusan sila bagamat wala silang kakayanan. Salamat na lang may mga mangilang-ngilang lingkod ng Lord na nakatupad sa tulong ng Panginoon Diyos. Yan po yung lumang tipan. Kung nabubuhay ka nung araw, pag sinabi ng Lord sumunod, susunod ka. Pag sinabi ng Lord maghandog, maghandog ka. Pag sinabi ng Lord lumayo, lalayo ka. You have to do it. Salamat na lang, ngayong New Testament, New Covenant, nasa na tayo? Bagong tipan. Sa bagong tipan, dumating ang Panginoon Jesucristo. Amen? At binanggit ko sa inyo, before the cross, yan yung pinapagawa sa kanila. Ano naman ang nangyari after the cross? Well, let me show you. After the cross, God said, I will. Wow! Noon, ikaw ang inutusan. Ngayon, sabi ng God, ako gagawa. Kaya ngayon, in our life, napaka-importante, huwag natin kakalimutan na si Kristo nasa atin, siya ang gumagawa sa ating buhay. Amen? Kaya nga meron nakasulat, mababasa nyo sa Hebrews 8:10. Tignan po nyo to. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will. Again, pangalawang will yan. Sino? Siya. Put my laws in their mind and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Brethren, have the assurance. Nung araw po talaga tayo, o sila pala ang hinihingan, na wala silang kakayanan. Today, ang Diyos ang nagsabi, siya gagawa. If you will put your trust in Him, siya gagawa. Siya ang gagawa sa buhay mo. Actually, dito nga yung malaking pagkakamali natin pag tayo pa ang gumagawa. May problema tayo ang gumagawa. Now, let's leave it to God. Allow God, because God made the promise, I will. Amen. Hindi ikaw ang gagawa. Sino gagawa? Ang Lord. Kundi man ikaw ang gagawa, si Kristo na nasa iyo ang gagawa. Kundi man ikaw ang gagawa, ang Holy Spirit na ipinagkakaloob niya sa lahat ng tumatanggap sa Kanya ang gagawa. Hallelujah. Praise God. Punta po ako sa pang-anim. Dito po, makita nyo, ang ganda ng ginawa ng Lord po, di po ba? Ma-appreciate po si God, di po ba? Hallelujah. Binago niya ang kasunduan noon, Old Covenant, at inintroduce niya tayo sa New Covenant. Kaya po yung mga pinapagawa niya noon, siya mismo gagawa ngayon. Kung natatandaan po nyo, I have a topic, when God requires, He supplies, He provides. Hallelujah. Ito po yung pang-anim. Bigay ko po sa inyo. Before the cross, righteousness, ang katuwiran, amen, ay dinidemand sa tao. Demanded po ang righteousness sa kanila nung araw. Basahin po natin to. Deuteronomy 6:24-25. This is what the scripture declares. And the Lord commanded us, referring to the Israelites, to observe all these statutes, to fear the Lord our God, for our good always, that He might preserve us alive as it is this day. Then, take note of the word then, it will be righteousness for us. So may pinapagawa sa verse 24. Observe all the statutes, matakot kay Lord, at gumawa ng mabuti
para tayo manatiling buhay. Tapos, ano yung sabi sa 20? Then, it will be righteousness for us. If we are careful to observe all these commandments before the Lord our God, as He has commanded us. So meaning, katulad ng sinabi ko kanina, may pinapagawa noong lumang tipan. At pag nakatupad ka, it is equals to your righteousness. Amen. Salamat na lang, dumating ang Panginoon Jesucristo, namatay para sa ating lahat. Amen. He died on the cross. Hallelujah. At nung mamatay siya sa krus, may nangyari. Basahin lang po natin itong bago ngayon. Ano ngayong bagong tipan? Itong tinatawag natin after the cross. But after the cross, ano sabi diyan? Righteousness is freely given to all. Wow! Binigay sa iyo, binigay sa akin. Lahat ang tumanggap kay Kristo, binibigay niya ng righteousness. Hindi katulad nung araw. You have to obey to be righteous. You have to obey the statutes. You have to do good. You have to love the Lord your God with all your heart. Lahat po yun na imposibleng gawin ng tao. At tulad po ng binanggit ko sa inyo kanina, imposible. Mahirap gawin ng tao. Pero praise God today, after the cross, the Lord Jesus came. Nung naparito siya, all I have to do is to know what He did, to believe what He did. At pag pinaniwalaan ko yon, it's my righteousness. Kaya po pala ngayon, Romans 5:17 may ganito. For if by one man's offense, again, referring niya kay Adan, death reigned through the one. Pamamagitan ni Adan namatay, nagkaroon ng kamatayan, naghari ang kamatayan. Yan po ang sinasabi ng Bible. Much more those who receive abundance of grace, biyaya ng Lord to, kaya tayo nakakilala. And of the gift of righteousness, natanggap po daw. Sino tumanggap ng gift of righteousness? Take note. Will reign in life through the one, Jesus Christ. That's the promise of God. Nung araw naghahari sa ating kamatayan, pero nung tinanggap natin si Kristo, naghahari sa ating buhay. Amen. Tinanggap mo ang biyaya, tinanggap mo ang righteousness. So today, kung tinatanggap mo ang righteousness, huwag mo i-declare you're a sinner. You're righteous before God. Amen. That's our position in Christ. Hallelujah. Hindi ko sinasabing perfect po ang tao. Marami po tayong pagkakamali. But God bless you if you will declare through what Christ has done, you are righteous. And that is the truth. Gagawin ng kalaban, ide-destroy ka, pipilitin niyang paniwalain na ikaw ay hindi righteous. But listen to me please, according to the Word of God. When you accept the Lord Jesus, you are righteous. Bigay ko po sa inyo ang kahuli-hulihan pampito na kaibahan. Amen. Katulad ng binanggit ko sa inyo kanina, may Old Covenant, may New Covenant, ang nakatayo sa gitna nila ay walang iba kundi ang krus. That is the dividing line. Yan ang magsasabi sa atin kung ano ang nagawa. May pinapagawa noon, pero ngayon, ano ginawa ni Kristo? Ginawa niya. Kaya pala sabi ni Kristo, I came not to abolish the law, but to fulfill the law. So He fulfilled all the law. Hinihingi ng Lord na sundin yon, pero natupad na ni Kristo. Pag nilagay mo, pananampalataya mo kay Christ, yung nagawa niyan, nagawa mo. 7, before the cross, God's presence came and went, causing people to hunger for His Spirit. Amen. Papalik-balik. Dahil kasi wala pa ho yung Holy Spirit. Ang Holy Spirit dumating man noon, pero hindi permanently nananatili. Kaya nung magkasala si Haring David noon, naranasan niya, umalis ang Holy Spirit sa kanya. Psalms 51 verse 11. Do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me. Dahil kasi na-experience po niya ito. Today, if you will ask me, after the cross, take note, but after the cross, God makes His home with us and promises to never leave us. Hallelujah. God bless you, kapatid. Sabi ho sa John 14, let me give you an assurance. Sinabi po ito noon, ang Panginoong Jesucristo. Sabi niya, Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word. And my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Wow! Natupad na po yan nung ang Panginoon Jesus ay namatay. Lahat po ng mga pangako ng Lord noong lumang tipan ay may katapat na dapat gagawin.
Dahil kasi hindi pa nga ho naparito ang Panginoong Hesus. At yon kaya pinapagawa ng Lord, tumutukoy po pala kasi sa Panginoong Hesus na darating. For our information, naparito na po ang Panginoong Hesus. 2,000 taon na nakakaraan. At tandaan natin, wag natin kakalimutan. May binanggit siya. Ano sabi niya? I came to fulfill the law. And so kung naparito siya para i-fulfill, ang kanyang ginawa ay talagang tuparin lahat ng requirement. At nung matupad niya ang lahat ng requirement, then the requirement are all fulfilled. Kaya ngayon, pag inilagay mo, tiwala mo kay Christ, isinama tayo ni Christ. Una, binayaran muna niya lahat na dapat natin bayaran. That's the reason why He died on the cross. Pangalawa, Roma 6, isinama niya tayo. Kaya yung kamatayan niya, kamatayan natin. Amen? So, kaya natin ngayon dinedeclare. Amen? Yung nagawa niya, na nagawa natin. Hindi mo to dinedeclare by yourself. No, dinedeclare mo by faith in Christ na siyang gumawa ng lahat na to. Kaya nga po sa Hebrews 13 verse 5 may sinasabi, let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For He Himself has said, I will never leave you nor forsake you. Noon, di po ba? Pasok, labas. Ngayon, He will never leave you nor forsake you. Hindi po aalis ang Holy Spirit sa iyo. Nung tinanggap mo siya, mananatili siya sa iyo, and He will never leave you. He is there to teach us. He is there to guide us. And please don't forget that. Dito niyo makikita ang kaibahan ng Old Covenant. Noong araw, mga Israelita, may pinapagawa sa kanila, hindi nila kayang gawin. Amen? Dahil kasi wala silang kakayanan. Today, ginawa na ni Kristo para sa atin, inaangkin na lang natin. Kine-claim natin. Please don't forget that. This is the reason why you're blessed. Because binibless na tayo ng Lord. According to the scripture. Hindi katulad noon, pag hindi ka sumunod, di ka blessed. Pero ngayon, sumunod ka man, hindi, you're blessed. Amen? Pero mas iba pa pagka yun ay sinunod mo dahil may additional blessing for your life. Wala na tayong sumpa. Noon, hindi. Pagka may ginawa ka, kasumpa-sumpa. Ngayon, no. All you have to do, you were already redeemed from the curse of the law. Now, let me end by giving you a conclusion sa ating pong pinag-aralan. In the old, ito po yung ating binabanggit, pinag-aralan kanina, God's favor is dependent on your faithfulness. Nakadepende sa iyong katapatan, sa pagsunod. Take note, ang pabor ng Lord, kabutihan ng Lord, nakadepende sa pagsunod ko sa katapatan ko. Oh my God. Kawawa naman sila. Pero salamat na lang, dumating tayo sa New Covenant. Under the New Covenant, ito po yung katapos-tapusan. But in the New Covenant, God's favor, ang pabor ng Diyos, comes to us on account of Christ's faithfulness. Sa ginawa ni Kristo, pwede mo angkinin. Siyempre, kailangan mo malaman ito. Siyempre, kailangan mo sampalatayanan ito. It's very, very vital that you know what God provides. It's very vital that you believe what He did for each and every one of us. I hope, I pray, kapatid, na naintindihan mo ngayon ang pagbabago. Nalaman mo ngayon ang ginawang pagbabago. Sinabi ko sa inyo kanina yung lumang tipan, forget it. Pero kung kailangan magbasa ng Old, yes, read it para sa ganun maintindihan mo ang ginawa nila noon at makita mo ang kabutihan ng Panginoon Diyos. Today, under the New Covenant, nagawa na lahat ni Kristo. Sampalatayanan mo yan. Paniwala. Pag sinabi ng Bible, you're strong. Believe it. You're strong not because ikaw ay strong. You're strong because of Christ. Pag sinabi ng Bible, I can do all things. Paniwala mo yan. Amen. At huwag mong ihiwalay ang buhay mo kay Kristo. Can I invite all of us, please, to close our eyes, all come to the Lord, and let's thank the Lord for this wonderful day na binigay niya sa atin. Oh, Heavenly Father, nagpapasalamat po ako ng maraming sa iyo for allowing us, Lord, na malaman itong mga importanteng bagay na ito. Nakita namin, Lord, ang laki ng kaibahan noon sa ngayon. Today, Lord, binabalik namin ang pasasalamat sa iyo. Dahil natapos ni Kristo lahat at lahat ng natapos ni Kristo, ngayon, sabi mo, angkinin namin. Pwede namin angkinin. At Lord, yung pinasan niya, kinuha niya aming karamdaman, kaya pala kami ngayon magaling at gumagaling.
We declare healing over our body. I pray for anyone, Father God, na may sickness. Na huwag nila makita yung sickness, makita nila ang healing provided by your Son sa kanila. I declare then, Lord, today, anumang sumpa meron ang aking mga kapatid. Na ngayon, Father God, pag binasa nila Deuteronomy 28, lahat pala ng sumpang yon hindi dapat nasa kanila. I thank you for redeeming them sa sumpa. Thank you, Father God, for your redemption sa lahat ng aming nagawa. And thank you, Lord, kasi ang daming benepisyo ng pagiging anak mo. At mula sa araw na to, Lord, yun ang aming i-declare. I declare today, I'm blessed. We're blessed. I declare today, I'm strong. We are strong. I continue to declare, Father God, we're victorious. We're not defeated. And thank you, Father God, dahil kasi lahat ito natapos, nagawa ni Kristo para sa amin. I now pray for everyone listening, Lord. Release your power. Release your anointing. And continue to bless them. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Pastor Efren, for the Word of God. Church, I pray that this week, hindi man po natin fully maintindihan kung gaano kagrabe ang pagmamahal ng Diyos para sa atin, but I pray that you will discover and continue to behold how much He loves you. That He may be glorified in the church and in Christ Jesus through all generations, forever and ever. Amen. Thank you, church. Let's all continue to worship the Lord and see you all next Sunday. He buried it. Arise, my soul. Arise, my soul. Remember this. He took my sin. Oh, He buried it. No longer I will live, but Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Come on, let's sing. No, I won't boast, but in the cross, yeah, save my soul. All else is lost. The grave of fear has no hold on me. So where, oh death, where is your sting? No longer I will live, but Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Come on, we sing, arise, arise, my soul. Remember Him. He took my sin, and He buried it. The grave of fear, the grave of fear has no hold on me. So where, oh death, where is your sting? No longer I will live, but Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. We woke up to see the light. All of this for your glory. Hallelujah. Can we lift up our hands? All of this for your glory. Come on, we sing. All
in me. So I was dead in sin, but I woke up to see the light. We give you praise, God. Come on, church. Yeah. Oh. No longer I who live, but Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Come on, we sing. No longer I who live, but Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light.